Hello. Hello, kumusta? Inatunta nga ubanan ako ninyo. Usa ka oras kini atong tulumanon. Pakiga kamusta ka ninyo? Pag binayluay sa atong mga nauna, kalabot sa mga pangitabo, labi na sa atong mahal nga lungsod sa Gindulman. So kini si Fred Amora makiguban kaninyo dinhi sa atong naandan nga tulumanon. Kumusta ikaw? How are you? Kumusta kayo lahat? Ano kini awita, ako nang gipili gyud para ninyo, no? Pagkanindot kay ni nga awit pero kani siya mga higala. Usa ka awit nga namugna pinagi sa artificial intelligence. Oy. Dili tinuod tao ang nag-awit ani pero perting ninduta, di ba? Para ninyong tanan ning awitan nagikan kang Fred Amora. Okay, ning tungura mga higala, modritso tagisgot kalabot aning nag-viral bitaw. Katubang pulis nga taga Gindulman gyud. Unya nag-duty nya doon na siya foreigner nga gisita. Kay wa nagsuot og helmet ang maong foreigner. Of course, nag-duty gud siya. Kuan man to kanang gitawag og oplansita. Kana bitaw mananaw sila unsay mga violation. Labi na ang helmet, importante kayong helmet, no? Kitang Gindulmanon, magkitatag na ay nag-checkpoint des kalsada, sigurado helmet giunang makitaan, di ba? Mulikay maganita, di ba? Di tamo dayon. Pero matud pa, kining foreigner, mga higala, nga nagpuyo po si Gindulman. Wala gid mag-helmet, dito pas merkado, publiko. Nya sakay pa ang iyang asawa o 5 ka bulan, 5 months old nga bata. Baby, ang gisakay ng motor, peligro kayo, di ba? Pero anyway, gisita siya sa maong pulis. Kato si Patrolman Marcelo Ulaer. Gindulmano, nakailata, no? Unya, ang hitabo, matod pa, ato mang na-interview kadiyo si Patrolman Ulaer, matod pa, na ay pagka-arugante ang maong foreigner o gisinghagan siya, matod pa, no? Ni Patrolman Ulaer o kanang gi-fuck you o pastila pa itan ng yun. Deserve ba ta mga Pilipino nga i-fuck you sa usa ka foreigner? Well, anyway, sige, ato lang ng paminawan po og tinuod bagyod, doon na may investigasyon nga gihimo nini. Ang ato lang gitanaw karon na ni mga higala, no? Mga iksong Gindulmanon. Mga bulanon, tanang bulanon, no? Tingali panahon na bitaw. In fairness, no? Dili tanang foreigner ba? Pero panahon na tingali nga ato pong susihon. No? Kinsa ning mga foreigners nga niya sa ato nagpuyo, unsa ang ilang kinaiya, nganong niya sila diri. Diba? I think it's time nga dunay ato ko pong panalipdan ang atong komunidad. I'm not blaming anybody, ha? Dili na ko manghilabot anang panghitabo.
katong ilang panaglalis, nya may resulta. Luoy sa mga biktima, kay naay napusilan, naay balay nga matud pa gipang gipusil kay ang resulta lagi mao ning kanang giingon bitaw kining Facebook bitaw karon mga higala, no? Facebook hisgutag Facebook og hinay gani ka og balatian bitaw ba, di ba? Tandugon ka, no? Dili nimo kaya ning mga daghan sa Facebook naka-i-post niya, daghang musaway nimo, napay uban biay-biayon ka, yun ana. Kung dili nimo kaya, stop using Facebook, no? Yun ana lang. In general, kuha na lang ni pahimang no, sa tanan. Kung di nimo kaya, dali ra ka ma-high blood, dali ka masuko, ang imong emosyon, di nimo makaya kontrolon, please do not use Facebook. Stay away from social media. So kini ang nahitabo manglig. Sa ako lang tanaw, no, ha? Correct me if I'm wrong. You might disagree with me. Pero let us look at the bigger picture of this incident. Ang kinadak-an ba nga hulagway sa hitabo? Kaya gatog yung kalaroho, no? Di manunta gini mahita nga matud pa ang pulis tungod kay nagkabikil sa ka-foreigner niya gipost dayon sa Facebook on social media. So mikaylap dayon ang panghitabo niya. Ang imog yung unang impression is abusado ang pulis, matud pa sa foreigner nga siya may nagsige og post, hubog kuno, gibunlutan siya og pistola. Well, everything is mga aligasyon lamang hangtod makita gid nato ang resulta sa investigasyon. So ang bottom line ani, dili na lang ta magisgot, ha, kay katong gihimo sa pulis, well iya matuntulubagon, di ba? Gamay ra unta kayo nga problema, panaglalis ra nila sa pulis, gamay ra to, mura matawag na tog helmet, traffic violation, whatever, no? Ang problema gyud sa ko nagiingon lagi nga mi kanit-kanit na may abot sa punto nga ang pulis now without favor, no, wa ta mo laban, wa ta mo dapig, sa akong tan-aw lang wa kaagwanta, akong tan-aw, no, wa kaagwanta ang maong pulis kay hasta pamilya ang anak ganing nga babae in town nihangyo na sa foreigner sa Facebook mismo, no, nangayaw pasaylo sa nahitabo. Apan ang foreigner nagpadayon sigig post on social media niya ang pamilya sa pulis, si patrolman Marcelo Olaer na batay nakita nga post sa Facebook bahin sa nahitabo, jam mo, ha? So lakto pagkasulti alkansi gyud sa social media si patrolman Olaer. Sa ko nagigo ato ning gihulagway, ha, kinatibuk-an nga hulagway sa panghitabo kanang iyang nahimo katong pagpamusil matud pa na maganay nasamda na in town na kwan ospital pa karon, di ba? So kinantanan ato nang isalig na sa kapulisan kay na naman under investigation gani si patrolman Olaer naanas prisuhan gyud, wa pay sentensya, wa pa hukmi sa korte, apan na priso na. So ato na lang nang isalig sa mga otoridad sa pulis kung matanggal sa trabaho, dismiss from service si patrolman Olaer, well, mao na nahitabo, mao na resulta sa mga desisyon lagi nga wa nato makontrol ang kaugalingon. Kay matud palagi basig sa iyang mga kaubang mga pulis, murag wa gyud nila makontrol. Gani ila na matong gi-detain
gihold naman to nila sa presinto. Pero di gid matagna lagi ang utok sa tao, mo tong nahitabo tong pagpamusil dito sa barangay Ginakot. Anyway, sa kunang ingon, arita magtanaw sa kinatibukan bang sitwasyon ba? Kining presensya sa mga foreigner sa atong probinsya na lang o sa atong lungsod. In fairness, no? Dili tanan ha, pero daghan. Sa gidagwayon nako, I'm almost 30 years nako sa media. Nagsugod ko sa newspaper, niya nata karon sa radyo, niya nata sa cable TV. Pagkadaghan na yung hitabo, nga naay mga foreigners yun nga, ambot ang ilang attitude ba? Ilabang tanaw ba? Murag kuan sila, mas hawd sila kay tingali, tugod kay ilang dollar. Ang ilang dollar, 58 na gud ang dollar karon, 58 pesos. So, feeling sila, kuan, murag above sila sa labi na nato, mga ordinaryo lang in town, nga mga tao. So, this is not about kining foreigner, ha? Sa tingan niya, Kini Foster. This is not about Kini Foster, no? Ang ako is looking at the bigger picture nga atong makuhang leksyon. Kay unang-unag yun, kung imong subayong ba, ibalik yun nimo sa uno, i-rewind nimo, wa manunta ni panghitabo ngayon ani, kung nagtuman pa, misunod pa sa balaod, ang foreigner, nga ang nagpuyo sa atong nasod. Ay nga na ragyod, di ba? Ang nagkanit-kanit na panghitabo, pero ang hinungdan yun ani, tungod lamang kay gisita siya sa pulis, o kung saan na po yung ipangsulti, kanang mga fuck you, di ba? Di ba na, sinultian na to. Sinultian ba nag-Pilipino ng fuck you? Dili, oy. Sinultian na sa, probably, mga gikas Amerika na nga masultian. So muna atong tan-awon karon, tingali musugyot gid ko kung na investigation nga pagahimoon sa sangguniang panaliwigan atong provincial board ba. Kay matud pa si board member Greg Hala mohimo og investigasyon. Moapil gid ko didto. Musugyot ko nga it is time, no? Murag panahon na nga magbuhat ang probinsya sa Bohol ug usa ka ordinansa. Din i-require nyo dito nga ang matag foreigner nga magpuyo diri sa Bohol unsa may ang status permanent ba o sa diha wata kay ba unsa mga status turista ba kinahanglan gyud nga marehistro sa matag barangay aron masayod ang mga opisyalis sa atong barangay nga naay foreigner nga nagpuyo sa ilang lugar nya iko daw ha makakuha po tag unsay background sa maong foreigner nga na nagpuyo sa atong komunidad. Katungod na nato, katungod na nato, that is our sovereign power. Gahom na nato mga Pilipino nga mususi, magabantay, magaprotektata sa atong komunidad. Batok sa mga foreigners nga muari diri sa atong lugar. Kaysa ko nang giingon, no? Dili kay karon pala daghan na kaayo porbida. Daghan ako gani nahimo kong witness sa mga kaso batok sa mga foreigner. Di ko manghambog pero murag tulo na ka foreigners nga na deport. Gibalik sa ilang nasod tungod sa akong investigative report.